inyong mga katabi ng Happy New Year. Ayan, yung mukha talagang happy, no? Nakakatuwa because unang Sunday service ng 2026, magkakasama pa rin tayo ngayon. Pwede pong mapalakpakan po natin ang bawat isa at palakpakan natin ang ating Panginoon for His faithfulness. Grabe po. Actually, this is actually a joy, no? Nakakagalak sa ating mga puso that we are gathered here today in the presence of our Lord. And we know, no, na ngayon magkakasama tayo and I believe sa dulo ng 2026 magkakasama pa rin tayo. Amen po ba? Amen. So ngayon po, let us be excited to worship and listen and also align our hearts with Him because alam po natin na ang Diyos natin ay laging kumikilos at gumagawa sa ating mga buhay. Minsan tahimik, minsan parang feeling natin pa wala, no? But one thing for sure, no, lahat ng ginagawa ng Lord may purpose. Pakisabi nga po, purpose. And excited po tayo for today's episode po, no, ng ating Sunday service kasi po ngayon po natin makukuha ang prophetic word ng Panginoon sa Bethel Global Outreach. Pwede bang palakpakan natin ang Lord? Grabe, alam niyo po ba natuwa ko when I heard this word, no? When I heard the prophetic word, naniniwala talaga ako that this is for BGO. And I pray, no, na ma-receive talaga ng mga puso natin yung nais na sabihin sa atin ng ating Panginoon. Kasi alam niyo po ba, this 2026, lahat po ng mga panalangin natin ay magkakaroon na ng bunga. Lahat po ng mga itinanim natin na faithfulness in small things would produce great impact this 2026. At lahat tayo magkakaroon ng spiritual growth na visible sa ating mga buhay, sa ating mga pamilya, at sa ating mga ministry. Sabi nga po ng Galatians 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. At ito po ay salita ng Lord, hindi lang para sa atin, pero para sa buong BGO. Kaya pwede po ba ngayon po, no, tayo po tayong lahat, no, before tayo magsimula, let us give the Lord the glory, the praises, the honor. Hallelujah, Lord. Maraming pong salamat, Lord. Ikaw po yung Diyos ng 2025, pero Lord, alam po namin na Ikaw ang Diyos namin this 2026 noon. Ngayon, bukas at magpakailanman, Panginoon, Ikaw ang Diyos. Hallelujah. Sige po, let's utter our praise. Hallelujah! Lord, purihin ka, Panginoon. Sambahin ka. Dakilain ang pangalan mo, Lord. You deserve the glory, the praises. You are our faithful, our awesome God. Hallelujah. Sige po, let's pray, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord, for your goodness, Panginoon. Thank you because we know, Lord God, na Lord, Ikaw yung Diyos na nagbuhat sa amin ng 2025. And I believe, Lord God, that this 2026, Ikaw yung Diyos na kasama pa rin namin, Panginoon. But we declare, this year, Panginoon, Lord, lalaban kami, Lord God, tatayo kami, lalakad kami, Panginoon, Lord God, for your glory. Because this year, this 2026 is our best year yet sa BGO, Panginoon. And Lord, everything that we will do, simula ngayon hanggang sa mga susunod na araw, sa mga susunod na buwan, hanggang sa matapos ulit yung taong ito, Panginoon, we will do this for the glory of your name. Maraming pong salamat, Lord God. Sa iyo po ang papuri, pagsamba at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, let's take this time naman po, no, to greet everyone. Ikot po tayo, kamayan natin yung bawat isa at pakisabi, masaya ako na nandito ka. Sige po, ikot po tayong lahat.
church, bigyan po natin ng malakas na palakpak yung ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Pakibati niyo po yung mga katabi niyo. Sabihin niyo, Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Sa kabila, Happy New Year! Happy New Year! No, sino po dito naniniwala mabuti po yung ating Panginoon? Amen! Amen. So remind ko lang po kayo, tayo po ay sasamba sa napakabuting Diyos. Amen. Amen. Yung nagtawid po sa atin na Diyos ng 2025 at ng mga nakaraang taon, siya pa rin po yung Diyos na ating pong kasama at sinasamba sa umaga pong ito. Amen po ba? Pwede po mabigyan natin ng malakas na clap offering ang ating Hari, ang ating Panginoon. Hallelujah! We worship you, our King. Come on, give you a shout of praise. Hallelujah! Thank you, Jesus. We glorify you. We honor you, for you are good. You are awesome, God. Hallelujah! 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 At sama-sama po tayong sumba at magpuri sa ating Panginoon. Tayo po ay magsaya sa presensya ng ating Panginoon sa umaga pong ito. Hallelujah! Thank you, Jesus. Magsasaya sa iyong nilikha, o halin. Tayo ay sumamba sa Panginoon. Ito ang araw na Kanya ginawa. May pag-asa na nakalaan at biyaya. Di nagkukulang ang Panginoon. Di ako pababayaan. Pipiliin ko ang sumamba. O pipiliin kong purihin ka. Come on, church! Ito ang araw. Ito ang araw. Panginoon, ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw. Ito ang araw. Ito ang araw na iyong ginawa. Hallelujah! We worship you, God. Thank you, God. Dumaan sa bibis ng kamatayan, di mangangamba, o Panginoon. Ikaw ang aking tagapagligtas. O pipiliin ko ang sumamba. Declare, church! O pipiliin kong purihin ka. Ito ang araw. Ito ang araw. Panginoon, ito ang araw na iyong ginawa. Ito ang araw. Ito ang araw. Ito ang araw na iyong ginawa. Hallelujah, Lord. Salamat po, for this is the day that you have made, and therefore we will rejoice and be glad in it, God. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Kailangang dahilan upang magpurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Come on, church! Kailangang dahilan upang magpurit sumamba. Ako'y pinalaya, ako'y pinagpala, magsasaya. Come on, church! Kailangang dahilan upang magpurit sumamba.
nakatayo kami ngayon, Panginoon. We surrender our hearts to you. Gusto namin, Panginoon, nais namin ngayong taon na nasa presensya mo lang kami. Wala kaming ibang hahanapin, wala kaming ibang nanaisin, kundi ikaw lang, Panginoon. Oh, thank you, Lord. We are grateful, Lord, for this year. Maraming salamat po. Napakabuti mo sa amin. Thank you, Lord, sa dakilang mong pag-ibig sa amin. Hallelujah. Come on, church. Let's show our love to our King, to our Father, to our best friend, to our friend.
surrender your heart. Sa'yo lang ang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman, ang pagpuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman, mananatili sa'yo, lilin at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, lilin ang masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, lilin ang masambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa'yo, lilin ang masumpungan ka sa dakong lihim. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo. Worship the Lord. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko. Amen. Sa'yo magpakailanman, ang pagpuri ko ay tanging sa'yo. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko. Sa'yo magpakailanman, mananatili sa'yo, lilin.
Kaya ang nais ng puso, kaya ang nais ng puso, sa piling mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, salamat po sa iyo. Lord, in your presence there is peace. In your presence there is fullness of joy, God. Lord, this morning, allow us as your children, as your church, may we revere you, may we honor you, God, with all of our hearts. Because, Lord, you deserve it, Panginoon. Lord, our prayer as a church is that we may honor you, God. Hallelujah. Lord, you deserve to be praised. You deserve all the honor, God. Sapagkat napakabuti mo, Panginoon. Hindi ka po nagbago, hindi ka po nagkulang. Salamat po aming Diyos. Ikaw po'y aming pinapupurihin sa umaga pong ito. Hallelujah. Salamat po sa iyo, O Diyos. Aming Hari, aming Panginoon. Salamat po, God. We worship you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, God. Bawat oras, walang hanggan, pagpupukay ang inaalay ng mga anghel at nilikha. Isang tinig na malugod na pagsamba, banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka, dakilang Hari, lumalhati ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Bawat oras, walang hanggan, pagpupukay ang inaala. Come on, church, let's worship Him. Ng mga anghel at nilikha, isang tinig na palugod na pagsamba. Banal ang Panginoon. You are holy, God. Banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka, dakilang Hari, lumalhati ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, purihin ka, dakilang Hari, lumalhati ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Ibigay po natin sa Diyos lahat ng karangalan. Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan,
maghari ka. Come on, church! Maghari ka, ika'y papupurihan. Sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Maghari ka, sa'yo ang karangalan. Lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka. Maghari ka, ika'y pa. Sa'yo lang yan, Panginoong Isus! Hallelujah! Bukas ngayon, maghari ka. Oh, hallelujah! Purihin ka. Come on, church! Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah! Sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka. Aming Diyos, purihin ka. Maghari ka, ika'y papupurihan. Sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Maghari ka, sa'yo ang amen. Lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, maghari ka. Maghari ka, ika'y papupurihan. Sambahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, maghari ka. Hallelujah, purihin ka. Amen. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Come on, church, with one voice. Pwede ba taas natin mga kamay natin sa Panginoon habang inaawit po natin ito? Alayan ho natin siya ng pagkalaman, pagkikila sa umaga po ito. Luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Come on, pinakamalakas na clap opening sa ating hari. Come on, pinakamalakas na palakpak para kay Jesus. Hallelujah, glory. Thank you, Jesus, glory, glory. Glory to the King of Kings, the Lord of Lords. Hallelujah, oh, hallelujah. Thank you, bless you, honor you. Sa'yo ang lahat ng papuri. Sa'yo ang lahat ng aming pagsamba. Ikaw ay dakila, O Diyos. Salamat po. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat. Lord, this is the day that the Lord has made. We will rejoice in it. Panginoon, kami po ay narito. We just want to worship you, to honor you, Lord God. Sa iyo pong Panginoong magawa, O Diyos. Tunay po na napakabuti mo sa amin.
Lord, 2025, nakita namin kung gaano ka katapat. Hindi kami tapat, nananatili kang tapat. Sa kabila ng pagkukulang, mabuti ka pa din. And Panginoon, you deserve the glory, the praise and the honor, Lord God, sa mga buhay po namin. Panginoong Diyos, wala kami may bibigay sa iyo. Ang buhay namin iyo, tinatangkilik namin iyo. Ang meron lang kami, Panginoon, na hindi iyo, ang aming makasalamat. Yan lamang po ang pwede namin ibigay sa iyo. At sa oras na ito, binibigay namin ang buo ang aming pong pasasalamat, ang aming pong pagsamba sa iyong kadakilaan. Salamat, salamat, salamat po, Diyos. Lord, patuloy na dalangin namin sa umagang ito. Lord, siya sa ating mga puso namin. Ipatawad po sa amin ang anumang kasalanan namin nagawa. Naisip na salita, Lord, forgive us. Huwag po kami hayaang masanay sa kasalanan. Makita namin ang kasalanan, it is an offense ng iyong kabanalan. Magkaroon palagi kami ng pusong mapagpakumbaba. Panginoon, maraming salamat po. Linisin mo kami ang dugo ni Kristo. Marapatin mo kami sa oras po na ito, Panginoong Diyos. Lord, kaya hindi po, Panginoon, patuloy na dinudulog namin sa iyong pananambahan po ito. Lord God, it's all about you. Hindi tao, hindi ako, hindi ang sino man. Kayo po ang dahilan. Kaya ang panalangin namin, walang madakilang kung ikaw, walang madakilang kung kayo. Hayaan mo may, Panginoon, ang presensya namin pagkakapatid o Diyos. Lord God, we silence the voice of the devil. We do not allow him to speak. Sa mga isip namin, sa mga puso namin, at ating piniling sa Panginoon, pagunahan mo kami. Holy Spirit, you are very much welcome. You're our teacher, our guide. Lord, have mercy on us. Change us. Ma-receive namin yung word mo this morning, O God, ng aming puso. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Sa iyo lang, sa pangalan po ni Jesus, lahat po na ng Diyos ay pwede bang sumigaw ng amen. Sa malakas sa balakpak para kay Jesus. Sige po, bago tayo po ay mag-declare, no? Sunod kayo sa akin, the rest of my life will be the best of my life. Isa po, the rest of my life will be the best of my life. Pakisabi sa katabi mo, Happy New Year. No? Happy New Year. Sige po, makakaupo na ho tayo. Yan po, magandang umaga. Yan po. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Sino rito natutuwa ka 2025, nagtagumpay ka? Para, kayong iba, hindi ho ba kayo nagtagumpay? Sa lahat na nagtagumpay ng 2025, isang malakas na palakpak para kay Jesus. Come on! Deserve po ng Diyos yan. Deserve po ng Panginoon yan. No po? Truly, napakabuti ho ng Diyos. No? 2026, another year, ang dami nangyari, ang daming pagpapala, maraming battle, pero napakaraming tagumpay. Kung meron kang 10 battle, sigurado meron kang 10 tagumpay. Kung may 50 kang laban, may 50 kang tagumpay. Ano? Sino naniniwala doon? Hallelujah, dapat ganun po. We are victors in Christ, mga minamahal ko. So sa umagang ito, mga minamahal ko, pag-usapan ho natin yung prophetic word ng Lord para sa ating pong simbahan. Pero bago po yon, last November 30, kami po ay umaten ng gawain po sa Philippine Assemblies of God. Ito po yung mother church natin. Tayong lahat ay nakapaloob doon. Sa pangunguna po ng ating mahal na obispo, ang pangalan po ay Renato L. Ongtangco. Siya po yung bishop natin. Kaya po si Pastor Alan, may pastor din. Ako po ay may pastor din. Nakikinig din ako doon sa pastor ko. At kung ano gusto ng pastor ko, yun din ang sinusunod ko. No? Ikaw may pastor ka rin. Ako ay naging, it happened, ako yung pastor mo. No? Ako po, kami may pastor din kami. No? Ang pangalan po ay Renato L. Ongtangco, our bishop. No? Kung ano sabi ni Bishop sa amin, we will do it. No? So ngayon po, ito po yung binigay ng Lord. No? Bago tayo magsimula, no? Gusto ko munang i-welcome yung mga bago. Meron po tayong bagong mag-asawa, kung di ako nagkakamali. Napadaan lang po sila sa harapan. No? Pwede bang tumayo si Sir Franco at si Ma'am Mary Grace Heramis? Palakpakan natin kapatid natin. Actually, kapatid, nakatayo lang po sila sa harapan ng ating pong simbahan. Nakausap ni Kuya Monching and then dumiretso sila rito.
Welcome ho kayo sa simbahan to, Franco and Mary Grace. Meron po bang first timer dito? First timer, ngayon ka lang dumalo sa simbahan po to. First time, tayo ka na. Welcome ho natin. Magandang umaga. You're very much welcome. No po. Meron pa ho ba? Naku po na, maraming salamat po. Meron pa, first time mo? Gusto ko lang namin welcome sa pamilya ng Bethel Global Outreach. Wala na? O, sige po. Diretso na tayo sa topic ho natin. So, ang binigay po na tema ng ating pong Panginoon sa ating mahal na obispo ay bearing fruit in the Spirit, mamunga sa Espiritu. No? Yung po, it's all about character, no? Ugali, no, na isang Kristiyano. Ha? Sige lang. Okay na yan? Mamaya na to. Sandali lang po medyo, wag tayo mag-bold dito, kasi sa pulpito tayo. Baka machismiso kami, ha? Nakapaloob dito. Oh. Sa tuwing kakabit po, si Kuya Jerome nga po pala, siya po yung nag-handle na ating pagdating sa sound system, kasama po ni Dico, no? At lagi ko kami nandun sa kwarto, nagkakabit po nito. Sabi ko, baka machismis tayong dalawa lagi, Every morning, andun tayo sa likuran, baka makita ng mga to, nag-uubad si pastor. Kasi po nakapoloob po sa sa quote ko yung po. So ngayon po, ang binigay ng Lord ni Lord kay sa bishop natin about character, yung kahalagahan po ng ugali, no? Sa mga susunod na panahon, pag-aaral natin, pag-uusapan natin yan, pero nakapaloob po yung ating prophetic word dito po sa tema ng ating Mother Church ng Philippine Assemblies of God, Christ is the answer. Ang tema po ay bearing fruit in the Spirit. It's all about character, no? Pag-uugali. Alam niyo po, masarap pag-usapan pag-uugali. Medyo pahapyan ko kante. Alam niyo, sa totoo lamang po, yung ating talento, dadaling ka sa taas. Pero pag wala kang maayos na ugali, babaksak po yung mo. Kaya po pag inaral mo, ang ating pong gobyerno ay larawan ng mga tao magagaling. Yung mga politician po natin, mga tinatawag na mga lawyer, ang daming tinapos. Kaya ang problema, nagkakalat na sila sa unahan. Kaya bilang mga Kristiyano, minamahal ko, binibigyan ng Lord ng emphasis, minamahal ko yung ating pong karakter, yung ating pong pag-uugali. Gusto ho ng Panginoon, maging kamukha ho natin si Kristo. Na pag nakita tayong mga tao, makikita, bakit kakaiba ka sa lahat? Hindi ka katulad namin, hindi ka katulad nila. Bakit po? Kasi po yun ang goal ng Diyos sa atin. Ayusin yung ating pong mga ugali. Lahat po tayo may pangat na ugali. No, lahat po tayo. Tayo po ay pinoproseso ng ating pong Panginoon. Pero dito po mga minamahal ko, pag-usapan ho natin, ito pong tema ho na ito na nakita ko po, binibigay ho ng Lord sa akin. No, bago tayo mag-dive dito, bago magtapos ng taon, inintroduce kami ng Panginoon sa pag-aalaga ng halaman. Kaya kapag pupunta ka ng third floor ho natin, makikita mo may mga tinanim ho kami doon. No? Meron po dong okra, meron purong kalabasa, marami purong sile, meron purong lettuce, meron purong tawag dito, spinach, meron po ritong mga kangkong, meron po ritong mga sitaw, no? At nakita ko, minamahal ko, habang ginagawa ko po ito, natutuwa kami ng asawa ko. Ano? Lalo na po, pag-anihan. Nung binabantayan ko, puro bulaklak. Puro ang ganda lang ng dahon. Sabi ko, hindi ganyan ang purpose mo, hindi lang pagandahan ng bulaklak, hindi lang pagandahan ng tinatawag na halama, ng mga tawag dito, ng mga dahon. Ang purpose dapat mamumunga. Kaya po nang medyo mamunga, natuwa na kami ng asawa ko. No? Lalo na nung tinatawag na anihin mo na. Alam niyo po, sa harvest, ang Bible po, most of the time, pinatutungkulan po sa harvest, pagtatanim. No po, ang dami illustration ang tinatawag po ng sowing and reaping sa Biblia. No po, si Kristo ay madalas na gumagamit ng termino ng pamumunga, pagtatanim, mga minamahal ko. Kaya po ang mga Israelita, naiintindihan nila ang tinatawag po na turo ni Jesus. Bakit po? Nasa lugar po sila ng mga sakahan. No, isa po yan sa kabuhayan po nila. At nakakatawa, mga minamahal ko, sabi ko nga gano'n, ito pong ginagawa namin ni Neri, alam niyo po, ako ay encourage na magtanim. Kasi kung may place ka sa inyo, magtanim ka, sayang. Hindi naman kailangan ng maraming oras dito. Pag natanim mo na, magugulat ka, bantayan mo lang, aani ka na ho dito. Dito ko na pagkatutunan, dati naglalakad lang ko sa taas, wala lang.
wala naman akong tanim. Pero nagtanim ako, tama, may inaani ako. Tama ang Bible, pag nagtanim kami, anihin ka. At isa pang truth, pag marami kang tanim, marami kang ani. Nakarami, baboy ho kami, no ho. Kailangan ko ng pansahog, akit ako sa taas. No ho. And then habang tinitingnan ko, ang daming bunga ng sitaw, isang ganito. No? Tapos yung okra, ang dami. Ay, yung alam mo na, habang nag-harvest ka, natutuwa ka kasi magsisinigang ka, tas ang daming kangkong. No? Sabi ko, natutuwa ako habang nakakuha ko ng maraming gumaba ko. Sabi ko, meron tayong tinatawag na ani nung tinatawag na tanim ho natin. Tama, pag may tanim, may ani sigurado. Kaya sabi ng Bible, huwag tayong magsawa magtanim ng kabutihan. Bakit? In due time, maanihin mo yan. Dito ko naintindihan ang kapangyarihan salita na siya, especially sa giving. No? Kami ng asawa ko, maminamahal ko, no, ako'y kinakausap ng lalong nawala yung takot kong magbigay. Kami po mag-asawa, giver ho kami, hindi naman nagmamalaki si pastor, pero lalong na-strengthen yung pagtatanim. Bakit? Kasi naintindihan ko, pag marami kong tinanim, marami kong aanihin. No, kasi salita ho ng Panginoon yon. So ngayon, pag-usapan ho natin, etong huling panahon nito, itong 2026, maminamahal ko, gusto ng Lord sa atin. Dapat ang mga Kristiyano maging utak harvest. Dapat ang Kristiyano, utak harvest. Hindi pwedeng kung ano unang utak natin. Dapat ang Kristiyano, ang utak natin, utak harvest. No? Si Kristo po, pag inaral mo, yung ating model. Kaya po discipleship siya po yung nasa unahan, tayo po yung sumusunod. Kung ano ginagawa niya, dapat ginagawa natin. Tawag doon ay discipleship. Pag hindi ka sumusunod sa Kanya, hindi ka niya alagad. Dahil po pag sinabing maminamahal ko, Christian, dapat yan, maminamahal ko, sumusunod ka kung ano ginagawa ng hari mo. Kung ano ang gusto ng hari mo, dapat doon ang puso mo. That's tinatawag discipleship. At si Lord po, hindi po na naghahanap ng maraming miyembro. Hindi po siya inspired ng maraming miyembro, hindi po. Ang gusto ng Lord, alagad. Pakisabi nga po, alagad. Isa pa ho, alagad. Si Lord po ay naghahanap ng maalagad, hindi po ng maraming miyembro. No. Kaya po ang gusto ni Lord, lahat ng Kristiyano, lahat ng mananampalataya, dapat followers ni Jesus Christ. May kausap po ako. This 2026, mga minamahal ko, gusto ng Lord na isip yung ating kaisipan kung yung ating hari, kung ating Panginoon, the one who died for you and for me, the one who loved us so much. Ito po yung tinatawag na ginagawa niya. So therefore, siya po ay nag-model. Hindi pwedeng mas marunong pa tayo kay Jesus. May kausap po ako. Kung ito ginagawa ng hari, ito dapat ginagawa natin. May kausap po ako. Kaya gumugulo ang buhay natin pag inaral mo kasi kung ano-anong pinagagawa natin sa buhay natin. Hindi ko sinasabing hindi tayo magtatrabaho, hindi ko sinasabing hindi tayo mag-aaral, pero dapat maintindihan natin kung ano ba yung utak ng Panginoon. Pag Panginoon ka, tingnan ka sa akin, marami Kristiyano tumatawag ng Panginoon, Panginoon. Sabi ni Jesus, tinatawag niyo akong Panginoon, pero hindi kayo sumusunod sa akin. Pag tinawag mo siyang Panginoon, dapat sumusunod ka. Bakit? Pag tinawag mo siyang Panginoon, you are a servant. Kaya hindi pwede, Panginoon, hindi yon, Panginoon. Kaya po tingin ka sa akin, si Lord po hindi naghahanap ng attendance. Ang hinahanap ng Lord, yung mga tao, mga minamahal ko na gustong sumunod kay Jesus. Kaya nga po, nagturo si Jesus ng tinatawag na medyo matalas na pagtuturo. Nag-alisan po yung mga tao. Hindi naman sila hinabol ni Jesus. Oy, maubusan ako ng miyembro, hindi po. Sabi niya sa 12, sabi niya gano'n kayo. Hindi ba kaya alis? Sabi po ni Pedro, Lord, saan kami pupunta? Sa'yo nagmumula ang salita ng buhay. Kaya tingin sa akin, ang hinahanap ni Lord alagad. Ang hinahanap po ni Lord ay disciple. May kausap po ako. And I believe ang babalikan ng Lord, disciple. Kaya mahalaga, mga minamahal ko na ma-change yung ating kaisipan, mga minamahal ko, kung paano bang nag-iisip yung ating pong Panginoon. Dito po, mga minamahal ko, sa ating pong topic sa umagang ito, i-connect ho natin sa prophetic word natin, this 2026, mga minamahal ko, utak harvest. Kaisipan na kung saan aani. No po. Dito po, mga minamahal ko, sa ating pong pag-uusapan, mga minamahal ko, makikita ho natin sa John chapter 4, no, John chapter 4, si Kristo po utak harvest po ito. Na utak harvest. Ang gusto ng Lord, ang tao makarating ng langit. Hindi tayo habulin na Lord para bumait, hindi po. Ang goal ng Lord, dadali ka sa kanyang kaharian. That's the goal. Yung isang araw, makakasama natin yung Diyos natin sa langit. That's the goal ng Christian life.
Pag kinapos po tayo dyan, walang silbi yung Kristyanismo. May kausap po ako. Dito po mga minamahal, makikita natin, no, may isang pangyayari sa buhay ng Panginoon, tsaka ng isang babae, na Samaritan woman. Basahin ko lang po ito, and then tingnan ho natin, tatlong bagay lang po ito, samahan niyo po ako. Sabi po ng John chapter 4, verse 1, no, chapter 4, verse 1, nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Nabalitaan ng mga Pharisees, mga minamahal ko. Ngunit ang totoo ay hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Verse 3, nang ito'y malaman ni Jesus, siya umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. Nung panahon po ni Kristo, mga minamahal ko, naging popular po si Kristo. Kaya dito nabalitaan ng mga Pharisee, lumalaking kongregasyon. Nagkakaroon po ng inggit. Ayaw ho ni Kristo na magkaroon ng confrontation kasi hindi pa napapanahon. May tamang panahon ng confrontation. Kaya po ang ginawa na ni Lord, iniwasan po ito para po doon sa hinihinging timing ng confrontation. Sabi ko rito mga minamahal ko, nang ito'y malaman ni Jesus ay umalis sa Judea at bumalik sa Galilea. From Judea to Galilee. Ngunit kailangan sa Samaria siya dumaan. Dito po, sabi niya, from Judea to Galilee, pero kailangan niya dumaan ng Samaria. What is the Samaria? Ito po mga minamahal ko, ang Samaria is a place, mga minamahal ko, na kung saan, hindi po ito tinutungtungan ng Hudyo. Actually sila po, pag sila po'y dumaan dito, no, sa sobrang nila, yung racism nila, mga minamahal ko, yung chinelas nila, hinuhuban nila, tinataktak ho nilang ganon. No? Para sa kanila, even po yung alikabok ng Samaria, madumi. Kung ikaw ay Samaritan, medyo makikita mo yung tinatawag po na racism masyadong mataas. No? Pero sa kabila ng mga minamahal ko, tingnan niyo po ito, no? Pwedeng makriticize si Jesus kasi wala pong dumadaan ng ganon. Actually, kung dito ka sa Judea, pupunta ka ng Galilee, yan lang po ang ano niyan, dahil gusto mong iwasan ng Samaria, ikaw po ay maglalakad ng napakalayo para makadating sa Galilee. Iniiwasan po ang lugar ng Samaria. Madali po ito, mga minamahal ko, dito ka lalakad. Kaya lang po, dahil nga po ang Samaria, mga minamahal ko, is a place na kung saan ayaw na mahudyo. Ito po ay tinatakwil ho nila. Saan galing ang mga Samaritan? Ang Samaritan, mga minamahal ko, during ng 722 BC, nasakop ang bayan ng Israel ng Assyria. Dahil sa kanilang kasalanan, sila po ay kinuha, mga minamahal ko, dinala po doon sa Assyria, at yung mga naiwan, sila po ay nakipag-asawa sa mga tinatawag po na mga Hudyo. Samaritano, Hudyo, lumabas po yung lahi po nila. They are Samaritans. Ito po mga tao po na ito, mga minamahal ko, ito po ay hybrid. At sila po ay may Judaism, pero mga minamahal ko, polluted ang Judaism nila. So therefore, mga minamahal ko, pag inaralo natin, ito pong mga tao na to ang taas ng racism na naranasan sa bayan po ng tinatawag na Israel. Pero ito nakakatuwa. Sa kabila ng mangyari na yung mga minamahal ko, Jesus decided, pagpunta niya ng Galilea, dadaan siya ng tinatawag na Samaria. Why? Bakit kailangan niyang gawin? Ano yung bakit? Kasi po may isang taong nangangailangan. May isang tao, mga minamahal, it is a divine appointment ng isang babae nung panahon po na yon. Kaya si Kristo po ay naglakad kasama ang kanyang disciple, papasok po ng Samaria. Sabi nga sa verse 5, dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar, malapit sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil siya ay napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon, halos katanghalian noon. Na pag inaralo, parang wala lang. Pero merong kaisipan ng Panginoon na taong darating. No, I believe, alam niyo po ito. No? At sa pagod niya, naupo siya po doon sa tinatawag na balon na kung saan binigay ni Jacob sa tinatawag ng bayan ng Israel. So ito nangyari, mga minamahal ko. Siyempre nakakatuwa, no? Can you imagine? Yung nagbibigay ng kapahingahan, napagod. That's humanity. No? Naranasan ni Kristo yung pagiging tao. Kaya nakakatatigil sa akin. Alam niyo po, masarap kausap si Jesus. Kasi lahat ng naranasan mo, naranasan niya. Mas higit pa sa naranasan ng katabi mo. Kaya kung meron kang susumbungan ng problema mo, kung kailangan mo ng counselor, kung kailangan makikinig, si Jesus ang recommendation ko. Bakit po? Lahat
ng pwedeng maranasan ng tao naranasan ni Jesus. Hello? Hello? Na-reject ka ba? Na-reject po siya, rejected. But hindi rejection. Siya ba mga minamahal ko ay tawag dito, pinagbantaan? Yes. Siya ba iniwan? Yes. Lahat ng naranasan mo, naranasan ng Panginoon. At ang matindi mga minamahal ko, ito nangyari, no? And then, may isang Samaritanang dumating, babae, upang umigib, at sinabi ni Jesus sa kanya, "Maari mo ba akong bigyan ng mainom?" Wala noon ang kanyang maalaga dahil sila'y bumibili ng pagkain sa bayan. Sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritano naman ako. Bakit ka humingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya ito sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Balon, may isang babae. Alam niyo po ba ang mga Parisi, hindi po siya nakikipag-usap sa babae sa publiko. Kahit asawa ka niya, hindi kita kakausapin sa publiko. Kahit po anak mo, hindi kakausapin sa labas. Ganun po sila ka-extreme. At sila, pag malapit daw sa bahay, pag makita sila ng babae, pumipikit po yun. Huwag lang ho makausap ng babae. Ganon ka-extreme po itong mga Pariseo na ito, mga minamahal ko. At alam natin, mga minamahal ko, isang magbibigay ng criticism sa kanya, itong mga Pariseo, pag nalaman na siya po ay nakikipag-usap sa babae. Barrier po yan. Pero makikita mo po si Kristo, mga minamahal ko, siya po yung nagsimula ng usapan. At ang sabi ng Panginoon, mga minamahal ko, sabi ng ganon, "Maari mo ba akong bigyan ng mainom?" Sabi ng Panginoon. So makikita mo rito, mga minamahal, kayo po ang sagot ng babae, "Samaritano ko, ikaw ay Hudyo, bakit mo ako kinakausap?" Kasi walang nakikipag-usap sa kanila. For the first time, may bayan ho na may tao po na galing sa bayan ng Panginoon makipag-usap sa kanya. Siya po isang babae, kapatid. So nakakatuwa ang Panginoon na makikita ho natin dito, hindi lang po yun, mga minamahal ko. Pag inaral mo po ito, mga minamahal ko, siya po ay Samaritan woman. Hindi lang po siya babae, siya po ay Samaritana. Masigit. Kung ang mga Hudyo ay di nakapag-usap sa babae, mga minamahal ko, at gayon din po yung mga Pariseo, ito pong tinatawag na Samaritan woman, lalong hindi dapat ko usapin. Pero nakakatuwa yung Kristo mismo nag-initiate ng tinatawag pakipag-usap. Binuksan niya po yung pag-uusap, "Pwede ba akong uminom?" And then sabi sa kanya, "Minamahal ko," sabing ganon, sinabi sa kanya ng babae, "Ikaw ay Hudyo at Samaritana naman ako. Bakit ka humingi sa akin ng inumin?" Sinabi niya yon sapagkat hindi nakikihubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Para sa kanila, isang malaking kasalanan na ikaw po'y mag-stay o kumausap na tinatawag na mga Samaritano. Hindi lang po ito Samaritano, mga minamahal ko, ito po ay isang babae. So ibig sabihin, pag inaral mo, ang target ni Jesus, mga minamahal ko, itong babae po na ito ay ma-introduce sa sarili niya. No? Nakita po ni Jesus, mga minamahal ko, itong babae na ito may pangangailangan. No? Meron po siya pangangailangan. Tingnan nun natin. Sumagot si Jesus, "Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay." Nagsalita mo ba, Ginoo? Malalim ang balong ito at wala ka namang panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayon din ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya? Sumagot si Jesus, "Ang bawat umiinom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan." Sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalok muli." Common ground, no? Kinuha niya yung common ground, mga minamahal ko, no? Alam niya, yung babae po may hinahanap, pero kailangan ng common ground para mapasok niya po yung puso ho ng babae. At ang common ground nila is the tubig. Siya ay iinom, ang babae mag-iigib. Ang ganda ng usapan, hanggang dila ho ng Panginoon na sinasabi, He is the living water. Na siya po yung solusyon sa kanyang pangailangan. Tingnan ho natin pangailangan ng babae. Sabi nga naman, minamahal ko, sinabi ng babae, "Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw ni pumarito pa upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa." Wika ni Jesus. Bigla nagkaroon ng shift ng pag-uusap. "Wala akong asawa," sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, "Tama ang sinabi mo.
Wala kang asawa sapagkat lima na ang iyong naging asawa at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinasabi mo. So nakita dito, mami, in-expose ng Panginoon kung sino siya. 5 na yung asawa mo, yung kinakasama mo ngayon, hindi mo na asawa. No? And then naman nga po siya, mami, minamahal ko, sinabi ng babae, Ginoo, isa kang propeta. Hindi nga ba? Dito sa bundok na ito, sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno, ang sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ng Diyos. Sinabi naman ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating ng panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag ni Kristo, na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapayag sa amin ng lahat ng bagay. Biglang sumagot si Jesus, ako, nakausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Nasyak siya. Nag-expect sila na darating Messiah, no, na kanyang tagapagligtas. At hindi niya alam yung kausap niya, He's the Messiah. Alam niyo, kanina pinapanood ko po ito dun sa The Chosen. Ang ganda ng conversation. Nakakatawa. Medyo pumapalag yung babae kasi Samaritana. Siya po'y Hudyo. Parang ang pakipag-usap na kay Jesus ay medyo sarcastic, maminamal ko kasi hindi po nakipag-usap sila sa mga Hudyo. Pero nung sabihin ng Panginoon, yung kausap mo, siya mismo yung sinasabi mo. Nasyak po siya, and then hindi siya makaminang paniwala. Tapos nung ma-receive niya yung revelation, na yung kausap niya, yung Kristo, sobrang tuwa niya, kapatid. Tumatawa siya, sabi niya gano'n. Tapos dumarating mga disciple, sabi sa mga disciple, sinabi niya kung sino ako. Siya yung tinatawag na, siya na ba yung Kristo? Tuwan-tuwa po yung babae. Tuwan-tuwa. At pagdating po niya sa bayan po nila, ipinamalita po na sabi ng ganon, may tao kong nakasalubo o nakasama o nakausap dun sa balon. At sinabi niya kung sino ako, yung aking buhay, yung aking nakaraan. Siya na kaya ay Messiah. In-encourage yung mga tao maminamahal ko. And then sila po ay pumunta kay Jesus maminamahal ko. At isang barangay ang kasama po ng babae. Para lang po tingnan yung sinasabi niya. And then confirm mo, minamahal ko, na yung Messiah dumating sa kanyang tinatawag na bayan. So makikita mo dito sa kwento, mga minamahal ko, pag inaral mo po ito, dahil po sa isang babae, maraming tao po ang nakakilala sa Panginoon. Tingnan niyo po ito. Unang-una, siya po'y babae, hindi kinakausap. Pangalawa, Samaritano. Pangatlo po, ang pangit ng kanyang reputasyon. Meron po siyang 5 asawa, mga minamahal ko. At ang sabi ng Lord sa kanya, yung kinakasama mo ngayon, hindi mo asawa. Ibig sabihin, meron siyang problema. Kaya po sabi ng mag-aral, kaya po siya naghihigib ng hapon o kainitan dahil ayaw niyang makita siya ng mga tao because of her reputation. Pero ito nakakatawa, kapatid, tingin sa akin. Sa kabila ng pangit na reputasyon, sa kabila ng sila po ay outcast, mga minamahal ko, ang design ng Lord is to save him. No? Iligtas po yung babae nito. Para iligtas tong babae nito, maminamahal ko, ginawa niya, maminamahal ko, na lagpasan ng lahat ng barrier. Para po sabihin sa babae ito na mahalaga ka. At ang sinasabi ng Lord, mahalaga ka at ako ang solusyon. Everything changes sa buhay po ng babae po na ito. No? Alam niyo po, utak harvest. Si Lord po, pag inaral mo, tayo po mga buhay natin, nakita ko po, wala namang taong hindi broken. Wala. Bakit po? Kasi nahawakan ng kasalanan ng mundo. Nung wala pang kasalanan, walang broken na tao. Pero dahil po ang kasalanan ay pumasok po sa mundo, mga minamahal ko, pumasok ang katakot-takot na problema, no? Ang mga tao po naging basag ng gusto. At nakita ko, mga minamahal ko, sa huling panahon po na ito, ang dami mga taong broken. Ako broken din ako, masumpungan ako ng Panginoon. Si Checha, I believe, ganun din. No? Maging sila, lahat tayo broken. Hindi, yung iba nga, basag na basag. Isi rito, basag na basag. Yung iba light, pero broken. Pero most of us, mga minamahal ko, durog yung buhay natin. No? Kaya po nakaraan, sabi ko, Lord, salamat ha. Nasaan kaya kami kung wala ka? Can you imagine life without Jesus Christ? Can you imagine? Buhay na walang Kristo. Buhay na kung saan nabubuhay sa pagkabasag.
Buhay na kung saan, mga minamahal ko, pinapatakbo ng deception. Buhay na kung saan, inaalipin ng demonyo. Buhay na walang kapayapaan. Buhay na walang kagalakan. Buhay na walang direksyon. Buhay na walang misyon. Buhay na kung saan, pag inaral mo, mga minamahal ko, kahit tayo may pera, wala tayong kapayapaan. Bakit po? Kasi ang tanging solusyon na pangailangan natin is si Jesus Christ. Kaya nga gumawa ang Panginoon ng paraan. Parang ganito, mga minamahal ko. Alam niyo, tingin ka sa akin. Sa sobrang pagmamahal ng Diyos sa tao, binigay na ngayon kanyang bugtong na anak. Para sabihin sa mga tao, mahalaga tao. Alam ng Diyos, broken ang tao. Kaya binigay ng Lord yung kanyang bugtong na anak. The only solution ng brokenness ng tao, si Jesus Christ. Hindi tayo, hindi ang sino man, hindi ang payo natin. Yung persona ng ating pong Panginoon, He is the solution sa lahat ng pangailangan. At sabi ng Bible, He is the same. Jesus Christ is the same. Yesterday, today, and forever. Yung Kristo nagliligtas na ngayon ay Kristo nagliligtas pa rin ngayon. Yung Kristo naghihil noon, siya pa rin Kristo naghihil ngayon. Yung Kristo na pangailangan natin noon, siya pa rin pangailangan ngayon. It never changed. Ito nakakatuwa, magbabago ako, pero sa Kristo kailanman hindi magbabago. Asawa mo pwede magbago, katabi mo pwede magbago, pamilya mo pwede magbago, may isa lang tao hindi pwede magbago, si Kristo po yun. Kaya po pwede natin pagkatiwalaan ang buhay natin, yung ating Panginoon si Kristo. He will never change. Nung mahalin ka niya, minahal ka niya. Kahit marami kang ginagawang sablay, mahal ka pa rin ng Diyos. Why? Kasi Diyos po siya eh. Pag siya po'y nabago, minamahal ko, hindi na po siya Diyos. Church, naalala ko nung wala pa tayo sa Panginoon, lahat ay broken. Si Pastor Ho, dahil sa brokenness ko, nasira ang buhay ko. Alam ko, ganun ka din. Kaya natuto tayo ng mga bisyo, kung ano pinagagawa natin sa buhay na po natin. Kasi meron pong problema sa loob natin na hindi natin alam kung bakit. Ano ba ito? Bakit ako nagkakaganito? Hanggang na masumpungan ka na pa, in-expose ng Lord yung heart mo, at ito sinasabi sa Panginoon sa'yo, kaya ka ganyan kasi sa loob mo. Rejected ka ng pamilya mo. No? Hindi ka mahalaga. Sabi ng iba, no? Pinagtutulong-tulungan ka, ikaw ay, tawag dito parang kina-cancel culture ka, no? Pag inaral mo ang tao ngayon, kung broken noon, mas broken ngayon. Mas kakaiba ang panahon ngayon, mga minamahal ko, kakaiba. Pero itong sinasabi ng Lord, lahat ng tao mahal ng Diyos. Lahat ng tao gustong abutin ng Diyos. Lahat ng tao i-heal ni Lord, patawarin. Gusto ng Lord, lahat ng tao isama niya sa kanyang kaharian. Yan po yung gusto ng Panginoon. Yan po yung isip at puso ng ating pong Panginoon. The harvest. Yung mga kaluluwa, tingin sa akin, kung alam niyo po sa totoo lang, minsan pumunta ka ng hospital, wala kang maramdam pagmamalasakit. Yung mga doktor, maramdam mo, walang pagmamalasakit, trabaho lang. Alam mo, natutuwa ko sa testimony ni Kuya Jeff. Si Kuya Jeff po, speaker natin sa next week. No, ang ating Kuya Jeff, asawa ng Ate Sheila. Sabi ko, bago siya umuwi, mag-ministeryo muna siya sa atin. I believe God will do something great next week. No, para po sa atin. Alam mo, sabi niya, minamahal ko, nag-aalaga si Kuya Jeff ng malalaking mga pasyente. Inaalagaan ho nila yun, minamahal ko. Pero alam mo, ang kaibahan ni Kuya Jeff, siya lamang pong nagtatrabaho doon kahit pagod na kangiti. Sabi ho ng mga kasama niya, ba't ganyan ka? Sila hindi po, nagdadabog, nagsasalitang kung ano, umaayaw. Pero yung Kuya Jeff ho natin, natutuwa ko sa Panginoon habang nag-uusap kami. Yung pag-ibig ho ng Panginoon sa Kanya. At yung pag-ibig ho na nararanasan na galing sa Panginoon, the same love na binibigay niya sa mga tao. Nakakatuwa. Yung mga tao na namamangha sila, bakit ganun? Anong meron ka? Anong kaibahan mo? Pare-pares lang tayo ng sahod, pare-pares tayo ng trabaho, pero sa lahat, napapagod tayo pare-pares. Ba't ikaw nakangiti? Alam niyo, mga minamahal ko, itong mundo natin ginagalawan, napaka-broken. Kumausap ka ng mga bata, makikita mo kabataan. Kaya nga po, yung campus ministry nakaraan, lagi namin sinasabi sa inyo, join us. No, join us. Ang trabaho natin is to help this young generation. No? Pag nag-small groups na ho, unang topic pa lang ng puso, ang topic is emptiness. Umiiyak na ho yung mga bata. Bakit? They are empty. Wala silang makita na nagmamahal po sa kanila. Saan ka nakakita yung tanay mo, naghiwalay tatay mo? Nag-asawa tatay mo, nag-asawa nanay mo, nasa gitna ka. Paano ka broken itong mga tao na ito?
Hindi sila makaranas ng pag-ibig, hindi sila makaranas ng yakap, hindi na makita yung value nila, pakiramdam nila, iniwan sila sa kawalan, mga minamahal ko. This is the generation, mga minamahal ko, na nangangailangan, mga minamahal ko, ng mga taong magmamahal ho sa kanila. This generation, mga minamahal ko. Kaya gusto ng Panginoon, mga minamahal ko, alam niyo po, kung nandito si Jesus ngayon, sasabihin niya sa atin, the harvest is so plentiful. Dahil basag na basag ang mga tao sa huling panahon nito. Tatay, nanay, pag inaral mo, marami pong mga tao, mga matatanda, may dala-dala silang, can I call it, basura? Noong mga naranasan sila nakaraan, nabubuhay sila sa nakaraan, noong umiikot sila nakaraan, namatay sila sa nakaraan. Hindi sila na-deliver. Pero salamat. Dapat magpasalamat ka sa buhay mo. Dapat matuwa ka sa Panginoon sa buhay mo. Tama po ba ako? Hello? Sino rito nakaranas ka ng pag-ibig ng Diyos? Taas yung kamay yung mga nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Pag pinatayo kita rito, may sarili kang kwento na kabutihan ng Lord. Lahat tayo may kwento kung saan tayo nasumpungan ni Kristo. Parang yung babae, mga minamahal ko, ginawa ni Lord ang lahat para po abutin isang tao na kung saan naghahanap ng tatanggap sa Kanya. Naghahanap na kung saan isang babaeng rejected, mga minamahal ko, iniwanan, inayawan, yung babae na kung saan nagtatago, yung babae nag-iigib ng tanghali kasi wasak kanya-kanyang reputasyon. Yung po yung tao na inabot ni Kristo. Para ngayon din. Para ngayon din. Kaya alam niyo, tingin ka sa akin, kaya si Lord po ito pangungusap po sa atin. Sabi ng Lord, nak, 2026 dapat mag-utak harvest kayo. Mag-utak harvest kayo. Huwag kayong papayag na kayo tumanggap ng pag-ibig ng Lord na hindi niyo ibibigay, ipaparana sa iba. Yung pag-ibig na naranasan niyo. Kapatid, tingin sa akin, walang ibang solusyon para maayos ang buhay ng tao kundi si Jesus Christ. The greatest gift na pwede natin ibigay sa mga tao, si Jesus Christ. Pag ang tao tinanggap niya si Jesus, mababago buhay niya. Ako po ay larawan ng pagbabago. Ikaw ay larawan ng... Lahat tayo ay may testimonya ng pagbabago na ginawa ni Kristo. Amen po ba doon? Lahat na tayo nandito, mga minamahal ko, nakaranas ng pag-ibig ng Lord. Sa dami ng mga kasalanan natin, mga kapag nagagawa sa buhay natin, tinanggap tayo ng Diyos, dalawang kamay. Minahal without condemnation. Kahit sa journey na ating pong buhay Kristiyano, many times we fail, many times we fall short, pero hindi nagpagbago ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nakatingin ka sa akin, how ironic, mga minamahal ko, na ikaw, ako, nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos, wala tayong pakialam sa kanila. Wala na po si Kristo sa lupa. Nasa langit po siya. Siya po yung maasa para sa atin. Siya po yung nakatingin para sa atin. Siya po yung maasa, mga minamahal ko, na yung mga tao po na nasa mundo na ito, may magmamalasakit. Alam niyo kung bakit tayo? Kasi tayo nakaranas ng pagmamalasakit. Nag-expect ang Lord na pagmamalasakitan natin yung mga taong napapahamak. Paano mo nakikita yung mga dating addict, na dating karing addict, dating manginginom, dating rape, paano mo nakikita? Kaya mahalaga, mga minamahal ko, this morning, no? Ito po yung sinasabi ng Lord sa atin, mga minamahal ko, na gusto ng Lord i-change ang ating mindset. Kaisipan na kung saan harvest. Sabi po ng Biblia, the harvest are plentiful. Nanay mo, tatay mo, mga kapatid mo, huwag kang papayag na hindi mo sila madadala sa Panginoon. Huwag. Hindi kalooban nun ng Lord ng kaligtasan po nila. Ang daming tao na ngailangan, mga minamahal ko, huling panahon po tayo, huling panahon, habang tumitindi po yung paglapit ng Panginoon na paparating ni Lord, lalo pong tumitindi yung tinatawag, mga minamahal ko, na takot, depression, oppression, anxiety, ang daming nababaliw, ang daming, mga minamahal ko, kumukonsulta sa doktor, na hindi nila alam ang gagawin ho nila, at ang solusyon ay ang Panginoong Jesucristo na dala-dala ho natin. Amen. Kaya tingnan mo, kung ikaw po'y dumaan ng anxiety, nirelease ka ng Lord sa anxiety, pwede kang gamitin ng Lord sa mga tao may anxiety. Kung galing ka ng depression, no? Nirelease ka ng Lord sa depression, kaya mong tulungan yung mga taong nasa depression. Bakit? Karanasan po ito. Hindi ka po gumagawa ng kwento-kwento lang. It is an experience. Alam mo kung paano mo tutulungan yung mga taong pinanggalingan mo. Kaya tayo iba-iba istorya natin.
May mga babaero, may mga lasinggero, may mga adik, mga minamahal ko, mga hiwalay sa asawa. Lahat po tayo may kanya-kanyang kwento. Ito mga kwento na nakaraan natin ay malaking bagay, mga minamahal ko, para tulungan yung mga tao na sa ganyang kalalagayan, para magabayan nun sila, para ituro ho natin sila sa ating pong Panginoon Kristo na sinasabi natin, bro, alam mo, dati rin akong ganyan. Ito yung naranasan ko. Ang buhay ko, hopeless. Pero tanggapin ko si Kristo na bago ako. Tara, ipapakilala ko sa iyong Panginoon. Pag siya po ay nakahanda, sigurado po itong taon na ito makasusumpong sa ating pong Panginoon. Kapatid, sabi po ng Biblia, the harvest are ripe. Hinog ang maanhin. And the harvest are plentiful. Ganun po nakikita ng Panginoon. Yung inaabot po natin dito sa BBA, isang klase lang po ito. Pero grabe, pag bumuganaw po ito ng mga karanasan nila, sa murang edad nila, kapatid, hindi ho nangyayari noon yan. Pero ngayon, grabe ang brokenness ng mga bata ngayon. Ibang level. Kaya tingnan sa akin, dahil sila ay broken, ang titigas ng ulo nila. Kaya dahil sila ay broken, mga rebellious po sila. Merong pinanggagalingan yung lahat ng pangit na ginagawa ho nila. Maliban po na may isaayos yung pinanggagalingan, aayos po yung loob, yung labas. Kaya mga minamahal ko, tingnan kayo sa akin. Ito ho nakakatuwa, ang Panginoon, tingnan niyo po ito. Hindi niya ho inisip na makriticize siya. Hindi niya inisip kung nasabihin sa kanya ng mga tao. Isa lang po ang isip niya. May isang babae na nangangailangan ng tinatawag na kaligtasan. And then yung barrier, mga minamahal ko, pinasok ang barrier, mga minamahal ko, para lang po abutin yung isang babae. Hindi siya nandidiri sa sitwasyon. No? Nalaman niya itong kalalagayan, nagsalita ang babae. And then ito nakakatuwa. Alam niyo kaya po nakita ko, tinignan ko, tuwan-tuwa ho yung babae. Alam mo, for the first time, meron pong nagpahalaga sa kanya. For the first time. May taong tumanggap sa kanya. For the first time. Meron palang isang Kristo na minamahal po siya. Kaya po wagas yung wagas po yung ng babae. Pag uwi niya, ikwinento niya lahat. Kwinento niya sa mga tao. May nakausap ako. Ito na ba yung Messiah? Sinabi niya kung sino ako. Ganito, tara, puntahan natin. Tingnan niyo. Sinabi niya, imagine mo isang barangay yung kasama mga minamahal ko. And then makita si Jesus, nag-stay si Jesus ng 2 days. And then Jesus introduced himself sa kanila. At nakakatawa mga minamahal ko, naniwala yung mga tao dahil si Kristo na ho ang nagsasalita. Pero hindi sila makakilala kung hindi po matapang yung isang babae na nakaranas ng pag-ibig ho ng Panginoon. Mga minamahal ko, tingin ho kayo sa akin. Hindi ho tayo naligtas for nothing. Naligtas ho tayo, mga minamahal ko, para gamitin tayo ng Lord to save yung mga tao. Nalala ko, may kaibigan ako, mga minamahal ko, na siya po ay tinamaan ng anxiety. No? Yung kaibigan ko, yung mga minamahal ko, hindi po siya makatulog. Ang tindi ho ng kanya anxiety. Pupunta po yung sa akin, madaling araw na. Kaibigan ko po, usap kami. Ang binibigay ko lang siyang recommendation ay salita ng Diyos. Dadalhin ko siya ng prayer mountain, usap kami sa prayer mountain. Hindi siya makatulog. Sabi niya, Pastor, hindi ako makatulog talaga. Punta kami prayer mountain, no? Inalalayan ko lang. At nung nasa prayer mountain kami, pinatulog ko siya ng Panginoon ng mahaba. Pagising na tuwan-tuwa siya, Pastor, grabe. Ang saya-saya ko, Pampira, parang ngayon ako nakatulog sa tanang buhay ko. Tuwan-tuwa siya, grabe. Oh, Pampira, parang tumama ng sweepstake. And then, nahil ng Panginoon. Meron kami isang kaibigan, dumating na anxiety. Dahil meron siyang karanasan, pwede nang tulungan. Ang ginawa niya, mga minamahal ko, kinausap niyo po itong kaibigan din namin, and din nila ho, mga minamahal ko, dito sa akin, magkakasama ho kami. Kung ano yung ginawa sa kanya, ginawa rin ho sa nakaraan, and nakalaya sa anxiety. Kapatid, etong panahon natin, broken ng mga tao. Basag. Mga tao na kung saan, nagpapakamatay na lang. Mga taong nilulublob yung mga bisyo, yung mga sarili sa bisyo, alak dito, syabudong, babae doon, na akala nila ay kayang takpan yung kanilang mga pangailangan. Kapatid, lagi natin tatandaan, hindi kayang takpan ng relasyon, hindi kayang takpan ng mga bisyo, yung pangailangan natin sa puso natin. Because the only person na pwedeng mag-meet ng pangailangan natin spiritually ang ating pong Panginoon Jesucristo. Alam mo, minamahal ko, we are blessed. We are blessed. Bakit? Lord, salamat na nakilala ko sa iyo, Panginoon. Kaya yung isang kantang, nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Aralin mo, kapatid. Grabe. No? Salamat sa Panginoon, dumating ka sa buhay ko. Natsumpungan mo ako nung panahong walang-wala ako.
Salamat, Panginoon, sumpungan mo ako na wala talaga, wala ko yung pagmamalaki, na para lang isang basahan, na dinaanan mo ako, kinuha mo ako, nilinis mo ako, ngayon binigyan mo ako ng malinaw na layunin. Isang tao na tinignan ng mga tao, minamahal ko, wow, ano nangyari sa kanya? Isang taong binago ng Diyos, isang taong nakaranas ng pag-ibig ng Lord. That's who you are. That's who I am. Yun ho tayo, lahat tayo may kwento. Kaya kapatid, tingnan sa akin, ano man yung mga pangit na naranasan natin, ito po ay pwedeng gamitin ng Diyos para abutin yung mga taong dumadaan sa parehas na dinaanan ho natin. Sabi ng Lord sa atin, 2026, dapat ang mga Kristiyano utak harvest. Alam nyo kapatid, tingin sa akin, pag ikaw po ay nabuhay lang para sa sarili mo, madedepress ka, ma-oppress ka, mapupunta ka lang sa anxiety, sa sobrang dami ng problema. Kahit anong gawin, hindi kayang ayusin ng problema ho na yan. The only person na pwede mag-ayuso niya na yung ating pong Panginoong Hesukristo. Sabi ho ng Bible, seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added. Unahin mo ang kanyang kaharian, sabi ho ng Panginoon, at lahat ng bagay ay pawang idadagdag lamang. That's the principle ng Christian life. That's the principle ng mga disciple, mga minamahal ko. Kaya dito, mga minamahal ko, pag inaral mo ito, mga minamahal ko, may isang babae na ngailangan na kung saan walang aabot sa Kanya kundi ating pong Panginoon Kristo. Oo, may hadlang. Maraming sasabihin ng mga tao, pero hindi niya inisip sasabihin ng mga tao. Bakit po? Dahil sa pag-ibig niya, sa tao nito na nangangailangan, nagpustro po siya sa baril, mga minamahal kong babae, na intindihan ang kanyang pangailangan, na ang Diyos pala ang kanyang pangailangan, and then na-save at ginamit po ito ng Panginoon mightily para i-turn upside down ang isang bayan. Ito nakakatuwa. Sino yung nagsasalita sa kanila? Isang babaeng, 5 asawa na ang reputasyon sa sikat, minamahal ko, notorious na kung saan palit-palit ng asawa. Pag nagpalit-palit yan ng asawa, minamahal ko, malaki problema nun. It is either you are empty, hinahanap mo isang bagay na magpipil sa'yo, or else, minamahal ko, sa dami ng pagpapalit ng asawa, minamahal ko, ando doon na sinasabi ng sarili mo, ng demonyo, na hindi ka talagang mahalaga. Ang lalim ng sugat. Pero ito nakakatawa, although sa kalaliman po ng sugat, ando doon po ang ating pong Panginoong Hesukristo na nagbigay ng kagalingan po sa babae pong ito para magsimula ng bagong buhay. Kapatid, sa totoo lang, tayo, sino naman tayo? Kausap po ako, kung magiging honest ka sa sarili mo, sino tayo? Nung masumpungan tayo ni Kristo, wala naman talaga tayo. Wala nga tayo nun eh. Naalala niyo yung panahon na yun? Wala. It's www.com. Tama? Nasumpungan ka ng Panginoon. Tama? Inayos ka, nilinis ka, inunawa ka. Iginorni ka ng Diyos mo. Iginorni ka ni Jesus. Iginornis ka ng King mo. Ginorni ka. Saan ka man ngayon dahil sa Kristo mo? Saan man tayo naroon dahil sa Diyos natin? Amen? Kaya tingin sa akin, dapat lahat ng Kristiyano naglilingkod. Bakit? Kasi may reason para maglingkod. May dahilan para maglingkod. May dahilan para magbigay ng buhay. Kasi nakaranas tayo ng buhay. Alam pinakamasarap gawin? Ako, I advocate service kasi pinakamasarap maglingkod. Ang sarap mag-serve. Masarap po. Masarap na pag matutulog kami, natulungan ka, Lord. Salamat kasi nagkaroon ka opportunity. Natulungan tayo, Lord. Salamat po. Every time na gagamitin ka ng Diyos, meron pong joy sa puso mo. Because you are created to serve others. Kaya mga naglilingkod, masaya po yan. Masaya ang maglingkod. Ito nakakatuwa. Pag naglilingkod ka, natutuwa ang Diyos. Pag natuwa ang Diyos, bumababa ang kagalakan ng Diyos. Because the joy of the Lord is our strength. Kaya kapatid, hinihimok ko tayo ng Panginoon bilang isang simbahan. Let us serve the Lord. Come on. Let us serve the Lord. Ano? Hindi ho tayo tinawag ng Lord para maupo lang. Hindi ho babalik ang Lord sa mga Kristiyano na kaupo. Nakaka-open, pero yung katotohanan. We are designed to serve. May dala-dala ka. Yung dala-dala mo, kailangan ng mundo. Huwag kang papayag yung dala-dala mo, hindi mo maibu sa mundo. Ikaw po'y ginawa ng mabuti ng Lord. Yung mga tao na nangangailangan, kabutihan ng Lord. Meron kang experience, meron kang testimony na pwede mong ibu sa mga taong nangangailangan.
Kahit saan tayo pumunta, mapatrabaho, mapasang lugar, people are broken. People need the Lord. Amen po ba doon? Pwede bang palakpakan natin si Jesus? Come on, palakpakan natin si Jesus. So, ibig sabihin, utak harvest. Ito yung gusto ng Lord sa ating lahat. Kung disciple tayo ni Kristo, ako tagasunod ako ni Jesus. Kung ako tagasunod, kung ano ginagawa niya, dapat ginagawa ko. Kasi ang tawag sa akin ay tagasunod. Yun po ibig sabihin noon. So ibig sabihin, kung anak ako ng Diyos, kung naglingkod si Kristo, dapat maglingkod din ako. Kung paano naglingkod si Kristo, dapat maglingkod ako ng ganon. Bakit? We are followers of Christ. Kaya 2026, mga minamahal ko, tanggalin ho natin sa isip natin, hindi ako maglilingkod. Sorry na ho, pasensya na ho kayo. Huwag kang papayag na hindi ka maglilingkod. Dahil isang araw, pagkamatay mo, tatayo ka sa harapan ng tagapagligtas mo. Magsusulit ka. Kaya ang pastor nyo, very passionate ako na hamunin kayo. Bakit po? Ayokong masayang ang buhay natin pare-parehas. Sayang yung talento mo, sayang yung gift mo, sayang experience mo, para po itong ibinaon mo, hinukay mo, ibinaon mo, para walang makinabang. Pero may mga tao na minamahal ko, pinagkatiwalaan ng Panginoon. Nung makuha yung pagtitiwala, i-work out yung 5,000 naging 5,000. Kaya pagdating ng tinatawag na pagharap sa Panginoon, sabi na, very confident, Lord, yung 5,000, tumubo ng 5,000. Ang sabi ng Lord, well done, my good and my faithful servant, pumasok ka sa aking kaharian, sa aking kagalakan. Yung isang pinagkatiwala na isa, hindi siya magsusulit na nanginginig na siya sa takot. Bakit po? Hindi niya ginamit yung talento niya, ibinaon niya ho lahat ng talento, lahat ng giftings, lahat ng experience, wala siyang pakialam. And then dumating minamahal kong pagsusulit, ano sabi sa kanya ng Panginoon? Sana gumawa ka ng paraan, sana ibinangko mo yung pera para kumita ako. Kapatid, sa gusto natin, hahanapan tayo ng Diyos. Ikaw at ako. Hahanapan tayo ng Diyos. Bakit po? May mga talentong binigay, may mga giftings na binigay, may opportunity binigay, may experience na binigay, na ina-expect ng Lord, gagamitin po ito para sa kaharian niya. Para po isulong kaharian ng Lord. Para abutin ng maraming tao. Kaya po tayo ganito. Kailan maraming Kristiyano, naghukay. Ibinaon yung talento, ibinaon yung ayokong maglingkod. Huwag ganon. Hindi yung maganda yun. Yung hari natin, binigyan tayo ng opportunity to serve Him. The King of Kings. Binigyan tayo ng hari ng mga hari opportunity to serve Him. Because He is worthy. Karapat-dapat tong hari na ito. May kausap pa ako. Kaya po ang right response natin pare-parehas is to serve yung namatay para sa atin. He died for you, He died for me. So anong dapat nating response? Yung buhay natin dapat ipagamit ito sa Panginoon. Hindi ko siya sabing magpo-full time tayo pare-parehas. Ang sinasabi ng Lord, kahit nasaan ka, pwede kang gamitin ng Panginoon. Sa trabaho mo, sa kapitbahay mo, pwede tayong gamitin ng Panginoon. Dapat utak harvest. Pasok na ho tayo. 3 bagay makikita natin sa buhay ni Jesus. 3 bagay. 3 bagay. Utak harvest. Makikita mo kay Kristo, purpose-oriented. Si Kristo po, pag inaral mo, number 1, purpose-oriented. No? Purpose-oriented. Sabi po ng John chapter 4, verse 34, Jesus said to them, my food is to do the will of Him who sent me and to accomplish His work. Sabi niya, ang aking pagkain ay gawin ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang gawain. Sabi ng Lord, ito yung purpose ng life na maminamahal ko. At pag inalong maminamahal ko, mahalaga po ang purpose. Ang purpose is why we do what we do. Alam niyo po kagabi, sabi ko nga sa mga tatay, si Rito minamahal ko, meron kang tinatawag na ginawang New Year resolution. Nangako ka. No? At po pagdating na lahat tayo gusto magbago. Kaya meron tayong tinatawag na New Year resolution. Dapat pag may binitawan ka, dapat may yayakapin ka talaga. Dito, sabi ko sa kanila, pwede ba itong taon na ito naman yung i-goal natin. Bilang mga anak ng Diyos, ano ba yung magandang goal? Pinakamagandang goal. Sabi ho ng Panginoon, mga minamahal ko, Matthew chapter 22, 37 to 30, natin ang banal na Espiritu. Nak, huwag kang mananatili, 2026, walang pag-ibig mo sa Panginoon. Wag. Kung 2025, ang dami nating failure, hingi na lang ng tawad doon.
Pagsisihan natin. Pero huwag kang papayag na mabubuhay ka na bilang anak ng Diyos na hindi nagmamahal sa Panginoon. Sayang. Mamimiss na natin ang time ng Lord. Mamimiss natin ang revelation ng Lord. Pag sinabi ko kasing pag-ibig, magsisimula ka mag-spend ng time kay Lord. At the more nag-spend ka sa Kanya, nakikilala mo siya, nakikita mo yung greatness niya, lalo kang mag-enjoy na kausap siya, lalo kang mag-enjoy na maglingkod. Kasi naiintindihan mo kung sino ang Diyos mo. Sa tuwing papasok ka doon sa tinatawag na buhay, naiintindihan mo kung sino ang Diyos mo. Kasi mahal mo yung Diyos mo. The more na minamahal mo siya, the more na mararanasan ang pag-ibig ng Lord, lalo kang ma-excite mo, minamahal ko. Lalo kang maglilingkod sa Panginoon. Kahit nasasaktan tayo, dahil may pag-ibig tayo ng Lord, kaya natin i-overcome ang lahat ng pain. Because love conquers all. Kaya po si Kristo hanggang sa cross ng Calvary, na-conquer niya ang lahat. Why? Because of His purpose. Mahalin ang kanyang Ama. Kapatid, itong huling panahon na ito, let us go back to God. Pakisabi nga sa tabi mo, balik tayo sa Diyos. Pakisabi na sa katabi mo, balik tayo sa Diyos. No? Pag hindi ka nakabalik sa Panginoon, saan ka pupunta? Wala ka ibang pupuntahan. Pag ikaw po'y nawala sa Panginoon, paalala ko po ito, yung demonyo umalis sa'yo, magtatawag po yun ng 7 beses na masama pa sa'yo. Kaya wala po ako nakita nag-backslide na bumuti buhay. Biblical po ito. Kaya po yung mga taong nanlalamig, pasama ng pasama ng pasama ang buhay. Yung mga taong nagbabackslide, pasama ng pasama ng pasama ang buhay. Bakit? Kung ito po si Jesus, ng pinanggagalingan ng tamang ugali, kapayapaan, kagalakan, buhay, the moment na ikaw po'y lumalayo sa Panginoon, dahan-dahan kang namamatay. Dahan-dahan kang namamatay. Dahan-dahan kang namamatay. Dahan-dahan kang namamatay. Kaya marami, kapatid, paalala ko po, 2026, kung meron tayong tatrabuhin sa mga buhay natin, let us go back sa first love natin. Doon sa purpose natin, loving God and loving people. Sabi dito, ang daming goal natin sa buhay, pero tingin ko at sana ito po ang maging ultimate goal ng buhay natin, to love our God. Pag tama ang purpose natin, magiging tama ang lahat sa buhay po natin. Si Kristo po, purpose-oriented. He enjoyed life, maminamahal ko. Hindi pa habaan ang buhay. Si Kristo po, 33 lang, and then He died. Ang usapin po yung impact ng buhay, kung gaano mga tao, gaano karaming tao ang naabot ng buhay natin. Kaya po, maminamahal ko, gusto kong alalahanin na naman to si Kuya Joey natin. Nakaraan, natutuwa ko, habang nagkikwento kami ng mami, naiyak na naman ako. Nalala ko naman si Kuya Joey nyo. Sabi ko, Panginoon, salamat dahil naging kaibigan namin ng Kuya Joey. No, naging anak ko sa pananampalataya. Ang buhay ni Joey, well done. Hindi po siya yumaman, hindi po siya naging kilala, pero ang dami hong tao na ministeryohan ng buhay ho niya. Kaya po, nung alam na natin, nung pinaglalamayan po siya rito, ang dami mga tao hindi ko mga kilala. May kani-kani silang kwento ng buhay ng isang taong nagmahal sa Diyos. At ang buhay naging pagpapala sa marami. Kapatid, pag hindi natin minahal ang Diyos, kailanman, hindi ka magiging blessing sa sino man. Ang disenyo natin, mga minamahal ko, is to love our God. That's the goal of life, mga minamahal ko. Kaya pag nakikita mo, malayo ka na, balik, huwag na matigas ang ulo. Alam mo, nakakatakot po pag lumalayo sa Panginoon, tumitigas ang ulo. Tumitigas ang ulo, tumitigas ang ulo, tumitigas ang ulo. Sa susunod, hindi ka natatabla ng conviction. Nakakatakot po, mga minamahal ko. Akala ho ng marami, ganun lang ho ang backsliding, hindi po. Pag nakakatakot yan, kamatayan mo ho yan. Bakit ganito si Pastor magpaalala? It is a reminder for us. Dahil buhay na wala hanggan ang ating pong nakataya sa atin. May time pa para bumalik tayo sa Panginoon. May time pa tayo para mahalin ang Diyos natin. Let us go back sa purpose natin. Pag may purpose, may utak harvest. Pangalawa, si Kristo po hindi lang siya utak harvest. Priority-oriented. No? Si Kristo priority-oriented. Sabi ho ng Biblia, next slide na. Sabi po, but He said to them, I have food to eat that you do not know about. Sabi niya gano'n, may pagkain ako hindi na nakikita. Gutom ho sila, pero alam niya ho yung kanyang priority. Ang priority ni Kristo, minamahal ko, pag sinabing priority, priority refers to the state of or quality of being more important than others or coming first in order of time, rank, or attention. Alam ho natin kung anong number one. Alam ho natin ang dapat natin unahin. Si Kristo po, may buhay din po siya, pero alam niya ho yung number one niya. Alam niya ho yung priority niya. Alam niya ang priority niya yung Diyos niya. Ang priority niya ho mga tao. Loving God, loving
people. Yun po yung priority ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi po ng isang verse, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Naparito anak ng tao para hanapin tayo at iligtas ang mga nawawala. That's His priority. Kasunod na slide. Sabi ganoon, tingnan niyo po ito. Sabi ng Lord, nung umakyat po siya sa langit, sabi ng Lord, kung ang priority ko to, dapat ito rin ang priority nyo. Ano po ba ang dapat priority ng simbahan? This verse. And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I have commanded you. Lo, I am with you till the very end of the age. This is the priority ng simbahan. Kung ito po yung priority ni Jesus, dapat ito po ang priority natin dahil tayo po'y alagad ni Jesus. Ano po ang puso ng Panginoon? To win souls and make disciple. Harvest, kaluluwa, napapahamak, no? Mga tao na ngailangan. Yan pong utak na ating pong Panginoong Jesucristo. At bilang mga Kristiyano, gusto ng Lord tayo mga kakapatid, ganun din ang isip natin. Datnan tayo ng Panginoon na nasa ubasan. Datnan tayo ng Panginoon sa kabukiran na umaani po ng tinatawag ng mga anihin. Kapatid, pinakamasarap po sa lahat maglingkod sa Diyos. Believe me. Kung kayo po'y nakaranas sa mundo, nakaranas din ako sa mundo. Kung minaabot ako, kayo minaabot din ako. Pero kailanman hindi po yan nakasatisfy sa sarili ko. The only thing that can satisfy you is our Lord Jesus Christ. Hindi ko sinasabing huwag tayo magtatrabaho, babalansehin ko po ito. Hindi ko sinasabing huwag tayo mag-aaral, babalansehin natin to. Pero dapat alam natin ang number one natin. Hindi babae, hindi lalaki, hindi pamilya ang number one natin. Ang number one natin ay ang ating Panginoong Jesucristo. Our priority, mga minamahal ko. Jesus, nabubuhay sa purpose, nabubuhay sa priority. 2026 nakita ko, kailangan nating i-align yung ating mga sarili. Ano ba yung priority ng Diyos? Lord, what is your priority? Gusto kong i-align yung priority ko sa gusto mo. And then pangatlo, mga minamahal ko, si Kristo po harvest-oriented. Pag hinalo mo sa Bible, si Zacchaeus hinanap niya. Yung mga disciple niya, hinanap niya. No? Alam niya po yung ani, alam niya po yung harvest na kung nasaan nangangailangan, doon po siya. Parang lagi siya nag-hunting ng tinatawag po ng aanihin. No po? Kaya po sabi ng Panginoon, mga minamahal ko, tignan niyo po ito. Next slide. Sabi ho ng Panginoon, next slide. Do you not say there are yet 4 months, then comes the harvest? Look, I tell you, lift up your eyes and see that the fields are white for harvest. Tingnan niyo sa parang handa ng anihin ang tinatawag na mga ani. I sent you to reap that for which you did not labor. Others have labored and you have entered into labor. Sabi ho ng Panginoon, dadaling ko kayo sa lugar na hindi nyo tinanim. Pupunta kayo ron para umani. Sabi ho ng Panginoon, mamaya titignan ko, kukunik ko natin ito. No? And then mga minamahal ko, pag tinignan ho natin, kanong kahalaga sa Lord yung ginagawa niya. Next slide. Nagkwento si Lord kung gaano kahalaga ang harvest. Isang kaluluwa kung gaano kahalaga, sabi ng Lord. Nagkwento po siya, maminamahal ko, nawawalan tupa. Nung masumpungan yung tupa, ito po yung sinabi niya. Just so I tell you, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who need no repentance. Ibig sabihin, may kaligayahan sa langit pag may harvest. Natutuwa ang kalangitan pag may harvest. Yan po sinasabi ng Lord. And then pangatlo, mga minamahal, pakasunod, just so, nung makita po yung tinatawag na coin na nawawala, ang sabi ng Panginoon, just so I tell you, there is joy before the angels of God over one sinner who repents. Nagkakagalakan ng kalangitan, ang mga anghel natutuwa. Bakit po? Kasi may harvest. Ibig sabihin, ang harvest, nagbibigay po ito ng kagalakan sa kalangitan. Sabi po ng Luke chapter 15, yung kasunod, nung umuwi po yung bata, yung kanawawalang anak, nung bumalik ang sabi hong ganon, and bring the fattened calf and kill it, and let us eat and celebrate, for this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to celebrate. Nung bumalik po yung nawawala, may celebration. Ibig sabihin, tingin sa akin, pag may harvest, may joy. Sasaya ang church pag may harvest. Sasaya ang buhay mo sa paglilingkod pag may harvest. Pag walang harvest, hindi ho nakakatuwa. Hindi talaga nakakatuwa. Kaya dito mga minamahal ko, nakasunod, katulad ni Jesus, dapat tayo ay utak harvest. No? Katulad ni Jesus, dapat tayo ay utak harvest kasi
Kapatid, may kagalakan po sa harvest. No? Gusto ho ng Lord yung harvest natin. Bakit po? Unang-una, may kagalakan sa langit. May kagalakan po sa tinatawag sa buhay natin. Natutuwa ko sa ano namin, sa ano namin, yung amin pong tanim. Grabe, may kagalakan talaga habang nag-harvest ka, natutuwa ka, habang pinipitas mo yung sitaw, tinatabas mo yung tawag dito, yung kangkong, tuwan-tuwa ka, there is joy ka, tama eh. May panahon ng pagtatanim, pinakamahirap. May panahon ng waiting, isang mahirap. Pero pag dumating na po yung harvest, yung po yung joy. Pag nakita mo na, minamahal ko na namulaklak ba, iba na to. Pero pag nakita mo ng wow, harvest na to, there is joy. Kaya po pangitay sa akin, ikinokonek na Lord sa tinatawag na pamagitan ng pag-harvest yung kagalakan ng kalangitan. Nagagalak ang langit pag may harvest. Hindi lang langit, pati tayo mga minamahal ko. Pati tayo, no? Pag nakita natin maraming taong nauwin, mga taong nakakabalik sa Panginoon, mga taong makikita mo na meron pong experience ng goodness ng Lord, nakakatuwa. Alam niyo po si Pastor, ang katuwa ko, mga minamahal ko, makita ko na babago ho tayo pare-parehas. Natutuwa ko pag may isang tao makasalanan na naligtas, na bago buhay. Gusto kong pakinggan, hindi sumasakit ang tenga ko sa kanilang makinig sa mga kwento na kabutihan ng Diyos sa buhay nila. Ang sarap pakinggan. Grabe. Kaya pag merong testimony, gusto ko yan. Bakit? Kasi makakanig na naman ako na meron namang hinarvest na kaluluwa, meron namang kaluluwang binago ng Diyos, meron namang kaluluwang kinatagpuho ng Diyos. Hatabang journey, alam niyo po kung kayo po'y pagpalain, ako po'y unang natutuwa na makita ko kayong pinagpapala because I am a pastor. Kagalakan kong makita na nagtatagumpay ho kayo. Kagalakan ko na gumagraduate ho kayo. Kagalakan ko nagkakaroon kayo ng trabaho. Kagalakan ko na kapag asawa kayo ng maayos. That's my joy. Kami ng asawa ko, mababaw ang kaligayahan namin. Makita lang ho namin sumasagana kayo. Masaya ho kami doon. Kasi po kayo po ay harvest ng Lord. No? Mga minamahal ko, i-connect ho natin itong ano natin. Ito yung sinasabi ng Lord sa atin. Huling panahon, 2026, marami pwedeng mangyari. Pero kahit gaano katindi ang mangyayari, sinasabi sa atin ng Panginoon, Nak, the harvests are plentiful, the harvest are ripe. Ito yung sinasabi ng Lord sa simbahan pong ito, na ako po'y nananalangin, Lord, I pray po ng prophetic word mo, paano ba nakikita ang 2026? Paano namin dapat makita ang 2026? Kasi maganda na may nakikita ka. Yung nakikita mo, magkikreate ng joy sa puso mo, magkikreate ito ng direksyon, magkikreate po ng hope. Kaya gusto ko ng Panginoon, mga minamahal ko, makita natin kung ano ba ang ginagalaw ng Diyos o gagalawin ng Diyos for this 2026. Pag meron tayong nakita, iaalay natin sarili natin, ako naniniwala, andoon ang pagpapala ng Diyos sa simbahan pong ito. Natutuwa ko sa multimedia nang gawin po nila ito. Actually, nakita ko na pala ito, Ate She. Ganda ho, sabi ko, Lord, nakakatawa. Ito talaga yung season namin. Ito pong word na ito, naksandali lang. Itong word na ito, kasi ayoko pong tumayo rito, na sa akin lang, sabi ko, Lord, ito ba yung word mo? Hanggang isang araw, hindi kami nag-uusap na asawa ko, nakiga kami sa kama. Sabi ko, nilalagay ng Diyos sa akin tong word na ito. Sabi sa akin, alam mo di, yan din ang iniisip ko. Confirm. This is the word ng Lord para sa simbahan po ito. Tingnan ho natin. Be excited? Ito po yung word ng Lord para sa Bethel Global Outreach 2026. I pray na ma-receive to ng Espiritu mo, kapatid ko, sa pangalan ni Jesus. The past years have carried us through many different seasons. Seasons of joy, seasons of pain, seasons of triumph, seasons of loss. Little did we know, everything that happened before was like a seed being sowed into the deep. Because in those seasons, we sowed. We sowed seeds of resilience, seeds of perseverance, seeds of love, seeds of trust, seeds of faith, seeds of service, seeds of prayer, seeds of hope. And now, by God's grace and His relentless faithfulness, everything is ready for harvest.
The word says, "Don't you have a saying it's still 4 months until harvest?" I tell you, open your eyes and look at the fields. They are ripe for harvest. Bethel Global Outreach. Welcome to your best year yet. 2026 is our season of harvest. This year is a season of harvest. Hindi lang ako naniniwala, hindi lang po ito kaluluwa. Lahat ng tinanim natin, panahon ng pag-ani. Mga perang tinanim natin, mga paglilingkod natin, mga minamahal ko, I believe, mga prayers natin, mga pag-aasang ating itinanim, ako'y naniniwala sa sinasabi ho ng Lord, this year, for the Bethel Global Outreach is the year of season of harvest. Tatayo tayo mga minamahal ko, isang malakas na balakpak para sa Panginoon. Come on! Malakas na balakpak sa Panginoon. Hallelujah! Pwede ba tingin sa akin? Itong song na ito, it reminds us of His love. Kung paano mga minamahal ko, inabot tayo ng Lord. Kung paano kinatagpo tayo ng panahon na walang-wala ho tayo. Siya po yung nagsimula upang tayo po'y makaranas ng pag-ibig niya. Awitin ho natin ito. Ang tawag po nito, the reckless love.
Taso natin mga kamay natin. I want to raise up your hand. Taso kamay. I want you to close your eyes. No, wag mo nang tingnan yung katabi mo. It's all about God. No? Yung Diyos po na nagmahal sa atin. Sabi yung reckless love, iniwan niya ho yung 99. No? Actually, yung langit ang iniwan niya, bumaba po sa lupa para abutin tayo. No? Alam niyo kapatid, napakabuti ng Diyos talaga natin. Mahal na mahal niya tayo. Nasumpungan niya tayo ng panahon na hindi tayo karapat-dapat. Yung panahon walang-wala tayo, basag. Yung mga panahon na kung saan, hindi na natin alam ang gagawin natin. Dumating Kristo sa buhay natin. Hindi tayo nakarinig ng kondemnasyon. Hindi tayo nakarinig ng kung anong mga salita. Isa lang alam kong sinabi niya sa iyo at sa akin, mahalaga ka. Mahal kita. At tayo po ay naging tagasunod ng ating pong Panginoon sa Kristo. At kung ano dapat ang ginagawa ng hari natin, dapat yun din ginagawa natin. Because He is the King. Nag-expect ang Lord sa atin, yung mga naranasan nating pag-ibig, ibibigay natin sa mga taong nangailangan. Yung ating mga karanasan, pwede natin kwento sa kanila. Na sa magitan ng ating karanasan, sa Panginoong Hesus, pwede itong magbunga ng pag-asa sa kanila. Kapatid, pwede ba ako makiusap sa'yo? Huwag mo ipagkait ang buhay mo. Huwag mo ipagkait yung buhay mo sa paglilingkod. Ang dami na ang kailangan. It's time to serve our King. At kung ikaw mo po ay nagkamali, humingi ng tawad, bumalik sa Diyos. Kung malamig na tayo, balik tayo sa Panginoon. Huwag tayo lumagay sa posisyon na malayo sa Panginoon. Pag si Lord nagpatawad, nililimot, hindi siya katulad natin. No? Siya yung Diyos ng pag-asa, siya yung Diyos ng simula. Hindi nagbago pag-ibig ng Diyos sa atin. Balik. Balik. Anak ng Diyos, balik. Kung hindi mo na siya naranasan, balik. Yung pag-ibig niya, reckless hanggang ngayon, nahanap ka, hanggang ngayon, hinihintay ka. Lahat tayo. Kung meron tayo goal ngayon sa buhay natin, 2026, mahalin natin ang Panginoon natin. Buong puso, buong lakas, buong pag-iisip. Yan po yung ultimate goal because this is the first and the greatest commandment. Kapatid, pag nangyari sa buhay natin, ma-excite tayo. Pag in love ka kay Lord, excited ka. Pag in love ka, lahat ng bagay kaya mong gawin. Kaya ang sabi ng sa'yo ng Panginoon, ito yung command niya sa'yo, thou shall love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your soul. At sinasabi niya rin sa oras na ito, si Kristong utak, harvest, nabubuhay sa purpose, nabubuhay sa priority.
utak harvest. Kaya po si Kristo namatay sa krus ng Kalbaryo nagagalak. Kapatid, it's time to go back sa purpose. It's time to go back sa priority natin. Ito sinasabi ng Lord sa atin sa oras na ito. Kung nagkamali ka, pinatatawad ka ng Diyos. The moment humingi ka ng tawad sa oras na ito, pinatatawad ka na ng Diyos. The moment na ikaw humingi ng tawad sa kasalanan mo, humingi ka ng tawad, pinatatawad ka ng Panginoon. Bibigyan ka ng Diyos ng bagong simula para lalo mo uling ma-enjoy ang buhay Kristiyano. At sa oras na ito, sinasabi rin ng Lord sa atin, it is the season of harvest. I declare lahat ng tinanim nating panalangin na katugunan ngayong taon na ito. I declare lahat ng tinanim nating mabubuting mga paggawa, aanihin natin 2026. I declare lahat ng itinanim nating pera, aanihin natin this 2026 because this season is the season of harvest. Kapatid, may bagong bagay na ginagawa ang Diyos. Kung ito ay season of harvest, ito ay season of joy. Oh, salamat po, Panginoon. Lord, I pray, ma-receive na mga espiritu namin itong prophetic word na ito, Panginoon. Baunin namin, Lord God, at tulungan mo kami bilang magkakapatid na ialay namin ang puso namin sa mga salita mo. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon. Opo, salamat sa pag-ibig mo, salamat sa biyaya mo. Ang lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo. Ang lahat ng pasasalamat ay sa iyo. Itong aming panalangin sa pangalan po ni Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng Amen. God bless po.